Naman ng mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang shocking revelation ang yumanig sa bansa ngayong araw matapos kumalat ang ulat na inilabas umano ang warrant of arrest laban kay President Coting ng Norte Jr. Ayon sa hindi pa opisyal na ulat, ang warrant ay kaugnay umano sa mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng isyu ng katiwalian at umano'y pag-abuso sa kapangyarihan. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa Korte Suprema, nagsisimula ng kumulo ang iba't ibang sektor ng lipunan. Nagkakagulo na rin sa loob ng pamahalaan. Ilang miyembro ng gabinete ay iniulat na nagbitiw o umano'y naglaglagan na sa gitna ng balitang ito. Samantala, naglabas ng pahayag ang Malacanang na mariing itinanggi ang anumang warrant of arrest at tinawag itong political sabotage. Ngunit sa kabila nito, nagpapatuloy ang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, kung saan ilang grupo ang nananawagan na pababain na sa pwesto si PBBM. Ayon sa mga analis, kung mapatunayang totoo ang warrant at kung ito ay magtatagumpay, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na maupong Pangulo ay aarestuin habang nasa pwesto. Marami ang nagtatanong, may sapat ba ang ebidensya o isa lamang itong bahagi ng mas malalim na power struggle sa loob ng gobyerno. Sa ngayon, nananatiling nakalerto ang mga otoridad at pinapayuhan ng publiko na maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon. Tinututukan ng buong bansa ang mga susunod na hakbang. Magkakaroon ba ng malawakang pag-aaklas? Mapapatalsik ba si PBBM sa gitna ng termino? Anlabangan natin ang mga eksklusibong detalye dito lamang sa aming susunod na ulat. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Which I don't mind. Kaya lang, ano yun I mean, you cannot just ignore yung, alam mo yun, yung parang injustice na nakikita mo sa TV, sa internet na parang, alam mo yun, and what I'm wanted is yung tao na mismo yung kumilos. Like, magpahayag ng kanilang galit. Okay? Kasi, I mean, I've been observing the politics even the time of Duterte, and malaki talaga yung kaibahan ng pamumuno ni President Duterte at saka ni BBM. So, Paano mo nasabi? paano ko nasabi? Mhm. Well, for one, during the time of Duterte, we feel safer here sa Cagayan de Oro. Malapit lang kami dito sa Marawi. If I can remember correctly, nung kasagsagan ng Marawi siege, nag-declare kagad si Duterte na martial law. But unlike sa mga haka-haka na mga dilawan nung wala dito, our martial law is that we feel safe. That's the obvious thing na nakikita namin during the time of Duterte. And then now, during BBM's time, like, yung lugar namin dito, before walang masyadong drug addict, walang masyadong drug addict, no? Ngayon, nagsibalikan na. As a matter of fact, a few months back, may nangyaring parang bypass operation malapit dito sa amin. So, you can really tell na na BBM doesn't really mind, or he doesn't care about what's going on. And as I've been saying sa mga posts ko, kasi I always express my views, even to the point that me and my wife would have an argument kasi nga I'm so expressive, especially on social media, about my political opinions. But of course I don't mind because that's my opinion. Like, for example, yung bigas, of course, that's the number one thing. And then also yung warmongering ni Bangag, Bangag. di ba? Yeah. Kasi, to tell you honestly, Miss Maharlika,
Cagayan de Oro has an EDCA site dito sa Lumbia. Malapit lang dito. So if, the war against China would happen, tayo yung aatakihin. Diba? Yung EDCA sites, I mean. So, kasi nakatago dito yung mga gamit ng US. As a matter of fact, earlier today, si Gibo Chidoro visited here in Cagayan de Oro to inspect yung mga yung mismong yung site, EDCA site dito sa Lumbia. So that's one thing that I'm so worried about, and the sad thing about it is that yung mga tao dito is parang na they don't want to get involved with it. Yan yung napansin ko kasi if they get involved, anong makukuha nila, di ba? What can they get out of it? They just want to go on with their lives and let it be. Yeah. Di ba? But I thought that if people do not speak up, di ba? Who else will? Sure. So that's why I use my platform in social media para ipahayag ko yung anong nangyayari. Like for example, yung sa confidential funds. Not all people are aware of what happened, why Inday Sara was constantly harassed about the same thing, confidential funds. Hindi nila alam. They don't even know. And mainstream media didn't even, they didn't even divulge it. So, I feel that sa panahon ni Marcos, parang wala na tayong, it's like the mainstream media are being controlled. Even social media is also being controlled. If I can recall, earlier this year, my Facebook account has been hacked twice. Despite the fact that I have, installed two-factor authentication para hindi talaga ma-hack yung account ko. And although I'm not really sure, but because of my hard stance on the Vangag, the Ngagfa, or whatever you call it. So parang nagurgur ka. oh yeah. So sabi ko, okay, baka ginurgo yung account ko. So buti na lang na-recover ko after 1 week. So it's a good thing. But I suspect that there's someone na inutusan ni Lisa Tanas na gurgurin yung mga account ko kasi nga my opinions are really sharp and diba? So anyway, yeah. And yun nga, I'm hoping that this uprising magtuloy-tuloy ito kasi pag once that the government or Bangag will see that the people will not stop going on the streets. And as a matter of fact, dito sa Cagayan de Oro, parang may rally dito sa namin sa Freedom Park namin. So I haven't gotten any update yet. So I'm hoping that magtuloy-tuloy itong revolusyon, I would say. Siguro Arna, siguro let's correct that, hindi natin ay pangarap na magkaroon ng kaguluhan. So we're just here dito at saka sa EDSA para magkaroon ng peaceful movement. Ayaw natin matulad yung sa Makabayad na nagpupukpukan sila kanina. So we're here, mga kababayan din sa EDSA para sa peaceful rally. With that, thank you so much sa iyong insight sa amin. Thank you, Arn. Thank you po, Ms. Maharliki. Bye-bye. Bye. Yes, folks. Anong sa tingin mo ang ating mga kababayan? Nagsasalta na. Mute ka, folks. Naka-mute ka. Oo. Hindi. Go ahead. Napaka-importante nung sinabi mo, yung pagkakaiba natin sa Makabayan. Ang Makabayan, talagang ambisyon nila ay magpataya ng Pilipino na sa kapwa. Ayaw natin
natin, ng ating kasundaluhan, kapulisan, galing din yan sa hanay ng mga hirap. Ihirap po kayo makikita na na lalo na mayaman. Kaya nga sila pumasok dyan, tinatay ang buhay nila dahil laban sa kahirapan. Yung isa na yan. So tinuturing po natin kakampi ang ating mga kasundaluhan at kapulisan, lalong-lalo na sa ating saligang batas. Tinalaga sila bilang protektor ng taong bayan. Kaya nga, yung panawagan ng ating Presidente Duterte, mga kapulisan, mga kasundaluhan, papayag ba kayo ng Presidente natin ay drug addict? Yes. Papayag pa kayo na ang karapatan ng taong bayan sa malayang pananalita ay masusupil? Hindi ba trabaho ninyo bilang protektor ng mamamayan na protektahan din ang kanilang mga karapatan? Yeah, kaya naman dahil dyan, tatanungin natin si Giselle. Giselle, make sure naka-off ha yung aming mga tinig. Kasi nag-e-echo tayo, Giselle. Alright, paki-off na yung ang iyong cellphone, alright? Cellphone dito. Ayan, okay. Cellphone na naka-open dito. Okay, Giselle, how are you? I'm not fine. I'm half paralyzed to my face. Paralyzed po ko kaya ganito yung sura ko. Nasa Pilipinas ka. Nasa ba? Japan ako. Japan. Kamusta? Ano ang sentimiento mo sa nangyayari? Gusto niyo, asan ako mag-i-start? Marcos? Marcos? Senior? Opo, Marcos Senior? ano po yung sitwasyon? Hindi ko alam ba't nag-echo ako. Wait lang, Andayo. Hello? Ayan. I think i-off mo yung ano mo, yung Wala. naka-play. Dito. Wala. Naka-off Okay, lahat. sige. Okay, sige. Saan nyo gusto mag-start? Ang tanong ko po sa inyo, Or yung ngayon? hindi, ang tanong ko po sa inyo ngayon, ma'am, masaya po ba kayo sa nangyayaring panggigipit ng Marcos Jr. administration? Hindi. Ako po ay taga-Japan. Kami po dito sa Japan, Duterte supporter. Dati po akong Aquino supporter. Pero po, nung napadebatehan na, ako naman, hindi naman ako ganun katalino, pero debate si Duterte at saka yung kay Noynoy, pinagkumpara ko. Galit na galit po ako kay Noynoy because of the SUP 44. Okay ito po meron po SUP 44 na galit po ako. Bakit po ako nagalit? Napanood ko sa FB video yung SUP 44, nag-video po sila, 5 sila nag-video, mga talagang nagraratrata na po nag-video. Then, ako po ay radio operator sa Pilipinas. So, alam ko po ang coding. Mag-code. Nagbibisaya sila. Kahit konti marunong po sa Bisaya at sa coding. SOS, kailangan po nila ng SOS, wala na silang bala. Then, after that, off na yung camera. Then, next morning, dedo na po yung support ko. Ano po, doon po ako nagalit. Marami pong pera ang nakuha doon na walang alam ang support ko doon na ang tinumbok nilang guerrilla pala ay sobra-sobra na maraming armas. Kung tandaan nyo po yan, Attorney Harry Roque, kung tandaan nyo po yan, doon po ako nagalit. So, napunta po ako sa mga Duterte. Nung nag-ano na po si Duterte, doon ko po na yung talino. Yung talino at saka sa drug. And bakit po ako napunta kay Duterte? Because of my brother, nagpakamatay yung brother ko, he is a user but not yung di talaga din ng addict, self-pity. Nag-self-pity siya. Then, eto nga, bakit ako galit kay Marbil? Okay. Marbil, user is not an addict. But my brother is a user, but he killed himself. Sorry po sa nangyari sa brother niyo. Nagpakamatay po yung brother ko. Sabi ni Marbil, user is not an addict. May nagmasakher sa lugar namin. 4 ang pinatay. User din yun. Marbil na mo. Si General Pajardo pa, mali pa yung mga nilalabas sa media.
yung pagsasarado ng pulis, yung minatamaan na babae before si VP Sara nasa loob, siya ay pulis. Ako po ay tatay ko'y pulis. Gusto nyo i-reveal ko po yung Marcos, paano pa ako ay nagre-reveal dito. Sabihin na natin, bakit ako nag-aano kay VP Sara? Ako ay nagsasalita dito na sa anak ko ako na inutusan ng isang general na amo ng tatay ko sa karaming pulis po ang aking ama na alam po, kilalang kahit si Lacson, kilalang ama ko, na isang manunumba ng Marcos regime. Kaya pag-ingatan nyo si VP Sara, sinasabi ko po sa inyo na kahit ako po may pamilya sa Pilipinas, dahil ang hawak kong pangalan, ginagamit ko sa string media. So may pamangkin po ako, nagtatrabaho po sa kapulisan. Kaya sila wala pong alam nung panahon na inutusan ang airpot ko. Ipatumba si Aquino Sr. Noon. Tinanggihan po ng airpot ko kasi po dati po siya bodyguard ni Aquino Sr. nung panahon na hindi pa nakukulong si Aquino. Nung time po ng mga yan, mahilig lang po ako talagang, kahit bata po ako, mahilig ako magbasa ng news, natatanong ko sa airpot. So, madam, sorry to interrupt you. So, yung father niyo ay napag-utusan na itumba si Benigno Aquino? Yes. Okay. Ano po nangyari? Hindi sumunod. Ang sinabi niya sa akin, sumunod. Kasi hindi naman money talk that nung time na nung alam money talk kasi siya ang inuutos. Hindi sana mayaman kami. 'Di ba kung money talk. Alam mo, kilala ni Lacson ng revelation niyo, ma'am. Pero ang tanong ko na lang sa iyo, ma'am. Papayag ka ba na pagpapatuloy ang adik na presidente Marcos Jr.? Ay, naku po, hindi po. Dito po sa Japan, kinukuha po akong informer ng mga bangagers. Kasi po, sa pinagtrabaho ko, may nagbibentahan dyan. At alam ko yung nakapagtrabaho po ako sa disco club. Diyan po ako nakakita ng zombie, ng humingi-wingi. Kahit nakaparalyze po ko, kaya ko mang-giwiwing ganyan. Doon po ako nakakita ng ngiwi at saka yung mga droga na sa toilet. Alam niyo yung toilet na mayroong stainless, doon na sila nagsisinghot-singhot. Ayun po, doon po ako nakakita. Hindi po ako administration. Too much corruption. Galit po ako. Isa din po ako contractor sa Pilipinas sa local mga barangay at SK chairman. Siyempre alam po yung pag-computation ng mga pangungunan ng mga tao dyan. Kaya naman mga kababayan, talagang nakakatuwa na may mga palangga tayo na nagbibigay ng kanilang sentimiento dito at naririnig natin ang kanilang mga inaing. Kaya with that, thank you so much, Miss Giselle. Ate, anong panawagan mo sa anak kay Ate, anong panawagan mo sa anak kay sila? Ano po? Pakiulit. Anong panawagan mo sa mga kapamilya mo? Kapamilya mo at sa EDS? Ako po ay nakatutok until morning sa kahit nagla-live po sila yung mga vloggers po, nakatutok po ako sino yung mga vloggers na umiikot na bangag vloggers. Nakita ko na spot ko po doon kung sino yung bangag vloggers po, dalawa po, umiikot-ikot po sila. Yung sa until morning po ako nakasupport po sa kanila lahat ng vloggers doon. Kaya kanina po yung makulisa na sinasabi na sumubo, hindi po, wala pong lang kaguluhan po sa strike at sa po sila peaceful rally. Wala pong kaguluhan po doon na nangyayari. Everyday po ako nakatutok. Kaya po, ang mga kababayan ko, ako po ay may sakit dito.
gusto ko pumunta sa Pilipinas para po magsuporta ko sa Davao kay Tatay Yes. Duterte. Kung Thank you, siya ay thank you. tatakbo talaga Yes. na gusto Thank ko you, sumuporta. thank you. Ang ano ko lang po, hindi ko pa alam, namatay nga yung mother ko na hindi ako nakauwi kasi sa sakit ko nga po. So, gusto ko magsuporta talaga. Kahit may sakit ako, Yeah. kahit pipilitin ko makakuha ng aking ID para makauwi, kahit wala po akong pera, sabi ko nga, kahit matulog lang ako sa kalye. Hindi po nasa Japan may pera po ang lahat ng tao. Ang Yes. gusto ko lang sabihin sa gobyerno, Yes. isa pa kay BBM yung last will, binudol mo rin ang tatay mo, BBM. Sa last will, ng testament ng tatay mo, hindi mo sinunod na lahat ng tulungan mo, ilan yun numbers na sinabi ng tatay mo doon na binudol mo, hindi mo ginawa. Tulungan ng mga tao. At pati ang nanay mo, binudol mo din. Na hindi ikaw pumayag na ibigay yung last will testament ng tatay mo. Kaya ako'y naniniwala sa lahat ng mga, kasi mahilig ako manood. Mapakinggan lahat ng hindi ng mga ano. Si Adjong, ikaw Adjong, hindi kita kilala. Pero papanood ko, first hearing, second hearing, third hearing. Kingnan nyo, hina-high blood ako sa inyo lahat. Yes. Hindi ako Ate, thank you so matalino, much. hindi Ano, ako maraming salamat. Pero Get alam get ko, some rest, sabi. Maraming Maraming salamat po at talagang at least narinig Hindi, ng okay ating lang. mga Okay kababayan. lang ako. Thank Okay you. lang ako sa sakit ko. Thank you so Ayoko much. lang madidinig Thank si you. Castro magsasalita. Feeling Yes. matalino. Thank you very much. Medyo nag-i-echo Salamat. tayo. Ayan, thank you so much, Giselle. Hindi ko alam bakit nag-i-echo si Giselle, ano? But anyway, ngayon nawala na yung echo. Yes, folks, nakamute ka. Bakit Oo. kaya tayo? Ayan. Alas Okay. 5 na po, palubog ng araw, inaasahan natin na dadagsa ng tao sa EDSA. Huwag po kayo matakot sa mga kapulisan na naka-assemble dyan para pigilan ng tao dahil nauna na po silang nanawagan. Sabi nila sa kanilang mga bossing na wala silang magawa dahil sa dami ng tao. So, hingi tayo ng update. IC-106 na wala, ano? Tignan natin. Mayroon tayong update sa EDSA. Tignan natin. Nawala lang siya. Yes. Hindi ko alam kung si Alvin nasa EDSA ba to. Alvin? Alvin? Nasa EDSA ka ba, Alvin? Ayan na si Alvin. Yan. Nasa EDSA si Ayan. Alvin. Yeah. Oo, nandun siya. Alright. Alvin, o kami Alvin? live feed. Ayan Yeah. na po. Ano? Ako, no? Yan po ang kaganapan. I hope marinig natin. Ano, medyo naka-mute. Pero ganun pa man, ayan, nakikita ayan, folks, sige. Tignan natin kung ano yung naka-mute ka, folks. Naka-mute. Sorry. Moral Nagbe-break. compass. Ayan. Pakinggan natin. As our conscience. Those who are in government, let us examine our own conscience. Dahil minsan po, pag dumating sa punto na magagalit ang mga tao, hindi po maiwasan ang gulo. Gulo dahil nagre-reklamo na ang mga tao. Kaya nga po, tayo po'y mananawagan ating Pangulo, na Vice Pangulo, na mga congressman, senador, usisahin, mga mayor, governors, lahat na hanggang sa barangay captains, barangay kagawan. Examine your conscience. Dahil kung magkaroon ng kaguluhan sa bansa, magkaroon ng hindi inaasahan, palayo lang, civil war. Kayo din ang masisisi. Dahil kayo ang aming mga hinalal na mga pangulo sa bansa upang magsilbi. Balikan ko sa pagsiring na idea na ito na
the problem of this country is the morality to public service. I repeat, ang problema po sa bansa is morality to public service. Amen? Ito po ang problema ng bansa na dapat usisahin ng mga hinalal, ng mga nasa pwesto sa gobyerno, yung konsensya po ninyo. Balikan ninyo po yung konsensya ninyo. Kung ano na ang inyong ginawa bilang Pangulo sa ating gobyerno, bilang hinalal ng mga leader sa atong gobyerno. Kung nga sa aking mga estudyante sa Masters of Public Administration, sa ITEX, nakasulat yan sa ating libro, public office is a public trust. Lahat na property, including kayo na nasa gobyerno, you are a public property. Do not spend public funds for your own interest and caprice. Ayan, nawala na yung ating spokes, nawala yung ating report. But anyway, sige, tuloy. Ayan. Oo. Medyo nawala yung ating field reporter. Maski Okay. na police Maharlika na pumipigil sa taong bayan, napuno pa rin nila yung private road ng Robinson. Robinson kasi pribadong pag-aari yun. At nagpapasalamat naman tayo sa management ng Robinson Mall dahil hinahayaan nilang gamitin yung kanilang private road, no, na nakatabi sa EDSA Ortigas. Kung nasaan ngayon ang ating mga kababayan na nagtitipon-tipon. Maraming salamat po sa Robinson's Mall. Yes, kaya naman tuloy-tuloy. Sa ating mga palangga, welcome pa rin po kayo dito sa aming Tabali Taktakan. At gusto mong mag-join, nandyan po yung link sa baba. At kung meron dito nanonood na sa EDSA, pwede po kayong mag-update. Natin kung okay, kung sila ba ay nandoon na. Yan natin. Okay. So si Maui parating na rin doon. Tingnan natin si Aya. Aya, ano ang masasabi mo sa nangyayari ngayon? Aya? Aya, nakamute ka. Kung gusto mo maging part nitong ating discussion dito, hope ma-unmute mo yung sarili mo. Aya? Hello po, good morning dito po sa Paris. Bonjour. Wow. Bonjour. Paris in love. Yes po. Matagal na Kamusta po ka, ako. Oo. Ito po, naiinis. Sobra po akong naiinis. Ba't ka naman Simula pa naiinis? noon. No, simula pa po noon, Madam Maharlika, noong election pa. Bakit? Kasi nga, ako yung taong sinasabi ko dito na huwag niyong iboto dyan, si BBM. Alam ko yan kasi taga-Ilocos Norte ako. Huwag niyong iboto niyan kasi walang magagawa niyan. Sa amin nga sa Ilocos Norte, walang ginawa niyan. Yan yung sinasabi ko pa noon pa. So, Ilocano ka, palangga? When, ma'am. Wow, when? Bakit? Ano ba ang walang ginawa? So, ano bang reputation ni Bangag sa Ilocos? No, kasi nga, di ba nga, nung pinalayas sila, nung way back years pa, di ba, nung nawala ang Marcos sa Pilipinas, bumalik lang sila, tinanggapin ng mga foreigners. So, hindi nga sila makakuha ng pwesto sa sa Ilocos Norte. Kasi nga, ang namamayagpag nun is foreigners, Abla. Pero nung nag-start na sila, noong hindi ko na maalala kasi matagal na yung mga foreigners,
pumunta sila ng Congress, tapos parang si Bongbong ata naging governor. Tapos noon nakapunta sila ng national. Nung nakapunta ng national si Bongbong, doon na nagpumasok ang mga Marcos lang. Sinasabi nila walang iwanan, Fariñas at Marcos. Pero nung nakapasok na si Bongbong, tinanggal na nila yung mga Fariñas. Wala na, halos lahat. Hindi na sila makaano. Sila na ngayon namamayagpag dyan sa Ilocos Norte, itong mga Marcos. Yeah. Pero, nakakainis. Kasi nga, tignan mo naman. Hindi naman, kung yung mga Marcos, hindi naman gano'n kaano ang Ilocos Norte. Mas madami pang nagawa si Rudy Fariñas tungkol yung about sa dati gusto na kinakabahan po ako, sorry. Dati ang Ilocos Norte ang pangit noong unang panahon. Kahit sinasabi niyo si President Marcos, ginawa niya yung Apulacay noon. Bakit hindi niya napaunlad yung Ilocos Norte? Sa kanya yung Ilocos Norte, di ba? Noon. Bakit nung si Fariñas, tignan niyo, ang ganda ng kalsada nung si Fariñas na ang namumuno noon. Pero nung bumalik yung Bongbong Marcos yan, at